Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa inyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Mukhang bilang na ang masasayang araw ni Kibulok. At mukhang ito na yung sinasabi natin. Mukhang pinapasikip na ang mundo mo, Kibulok. Ito ho mga ka-action, mga kakamping. Bago po tayo pumunta sa pinaka main topic, balikan po muna natin. Kasi may mga napapanood ho tayo na mga creator ni Kibulok na kung saan parang binabaliktad nila ang sitwasyon. Doon nga po sa kaso ni Kibuloy sa Amerika, pinapalabas ng mga content creator nila na dinidelay daw ng US court ang mga hearing. Pero baliktad po yan. Hindi po yan totoo. Ang katotohanan po, ang mga abogado ni Kibuloy ang nagpapa-extend sa mga nasabing hearing. Hindi ho ang US court ang nagde-delay. Baliktad po yan mga ka-action, mga kakampay. Okay. Punta tayo sa Department of Justice. Sa kasagsagan sa investigasyon ni Kibulok sa Senado, yun nga po, bubuksan ng DOJ ang mga pending case ni Kibuloy ho, mga ka-action, mga kakamping. At yun nga po, may isang kaso na nakitaan si Department of Justice Remulla na may pananagutan ito si Kibuloy ho, mga ka-action, sa isang kasong, mga ka-action. So, eto po, bakit ko nasasabing bilang na ang masayang araw ni Kibuloy? Naglabas na ng arrest warrant ang Regional Trial Court ng Davao laban dito kay Pastor Kibuloy. Linawin ho natin, dapat noong March 14 pa pala ito sana ilalabas. Ang kaso nga lang, nag-motion o nagpasa ng motion for consideration ang abogado ni Kibuloy sa Department of Justice na dapat noong March 14 pa sana ito, mga ka-action, mga kakamping. Baka babaliktarin naman ho nila ang sitwasyon. Okay? So ito po, mga ka-action, mga kakamping, no, panoorin muna natin itong balitang ito. Dante, may reaksyon na ba dito ang Department of Justice? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa isang opisyal ng Department of Justice o DOJ, ay pag-uusapan pa nila itong kaso ngayon, Ella, kasama ang kanilang mga prosecutor. At kaugnay nga niyan, o kaugnay ito sa inilabas na warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Apollo Kibuloy at 5 pa nitong associate na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Ayon sa hukuman, may batayan para ipapa-aresto si Kibuloy at ang 5 pa nitong mga kasamahan. Itong Lunes, April 1, inilabas ang arrest warrant na pirmado ni Judge Dante Baguio. Pero batay sa impormasyon na nakalagay dito, noon pang March 14, unang ipinag-utos ng hukuman na ipa-aresto si Kibuloy at ang mga kasamahan nito. Subalit naghain ang kampo ni Kibuloy ng motion na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng arrest warrant dahil naghain sila ng motion for reconsideration sa Department of Justice kaugnay sa kaso ni Kibuloy na sexual abuse of minor. Noong March 19 ay una nang naglabas ng arrest order ang Senado laban sa religious leader dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng komiteng pinangungunahan ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa mga aligasyon ng pang-aabuso ni Kibuloy.
Sa kanyang pahayag kasunod ng arrest warrant ng korte kay Kibuloy, sinabi ng mambabatas na bilang na niya ang masasayang araw ng religious leader at naniniwala siyang mahuhuli ng mga otoridad si Kibuloy. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang magandang balita. Okay. Eto na po, Kibulok, ang matagal mong hinihiling na sobra mong arte na hindi ka nag-a-attend sa mga patawag sa iyo ng Kongreso at Senado. Sabi mo dalhin sa korte ang nasabing kaso. Eto na, matutupad na ang pangarap mo na makarating ng korte. Sana hindi ka na magtago-taguan. Di ba? Kasi sabi mo dalhin sa korte. Ito na, tinupad na ang pangarap mo. Bilang na ang masasayang pagtatago mo. Di ba? Lalong-lalo na, bago na ngayon ang general, ang PNP chief. Appointed na ngayon yan ng kasalukuyang administrasyon. Hindi na yan appointed ng dating nagdaang administrasyon. Kaya sana ang bagong PNP chief ipairal ang katarungan. Sana wala siyang kikilalanin kapag nagkasala, gaano man siya kapadir, gaano man siya kadambuhala, kapag nagkasala ay dapat panagutin. Okay? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo kasi ito yung pinapangarap ni Kibuloy, ang madala sa korte. Ano nang masasabi dyan sa mga supporters ni Kibuloy at sa mga content creator na mahilig manding lang at mahilig magbaliktad ng mga balita? Di ba? Ngayon nyo ipagtanggol kung ano naman ang masasabi nyo dito. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. We're beautiful.